Magandang araw sa inyong lahat mga mag-aaral sa ikasampung baitang, lalong-lalo na ang aking mga mag-aaral sa Yumbing National High School. Ngayong araw na ito, magkakaroon na naman tayo ng isang aralin sa Araling Panlipunan ikasampu. Ang unang markahan, Module 4. Ito ay ang Disaster Management at ang dalawang approach sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran. Para sa ating pagbabalik-aral, sa kasalukuyan, ang pinakamalaking hamon ay ang pagpapatupad ng batas at pagbabago ng pag-uugali ng mga Pilipino sa pagtatapon ng basura at pagsira sa kalikasan. Nangangailangan pa ng mas malawak na suporta at pagtutulungan ng iba't ibang sektor upang tuluyang mabigyan ng solusyon ang mga suliraning pangkapaligiran. Tanong: kanino nga ba nakasalalay ang paghahanda para sa banta ng iba't ibang hamong pangkapaligiran na ating nararanasan? Ito ba ay tungkulin ng pamahalaan o ng mamamayan? Sa araling ito ay pagtutuunan ng pansin ang disaster management at ang dalawang approach na ginagamit sa pagbuo ng disaster management. Pero bago tayo magpapatuloy, sandaling isipin muna natin ito. Kung sakaling magkakaroon ng kalamidad sa inyong lugar, alam mo ba iyong gagawin? Saang ligtas na lugar ka maaring lumikas at kung kanino ka hihingi ng tulong? Okay, titingnan natin kung ano ang kahulugan ng disaster management. Sabi dyan sa inyong nakikita sa screen, ito ay isang dinamikong proseso na sumasakop sa pamamahala ng pagpaplano, pag-uorganisa, pagtukoy ng mga kasapi, pamumuno at pagkontrol. Ayon naman kina Ondes at Rodito, ang disaster management ay tumutukoy sa iba't ibang gawain na dinisenyo upang mapanatili ang kaayusan sa panahon ng sakuna, kalamidad at hazard. Nakapaloob din dito ang mga plano at hakbang na dapat gawin ng mga komunidad upang maiwasan, makaagapay sa mga suliranin at makabangon mula sa epekto ng kalamidad, sakuna at hazard. Kabilang din dito ang iba't ibang organisasyon na dapat magtulungan at magkaisa upang maiwasan, maging handa, makatugon at makabangon ng isang komunidad mula sa epekto ng sakuna, kalamidad at hazard. Malinaw na sinasabi dito na hindi lamang nakasalalay sa kamay ng pamahalaan ang pagbabalangkas ng disaster management plan. Kabilang din dito ang mga mamamayan at ang pampribado at pampublikong sektor. Sa pag-aaral ng disaster management, mahalagang alam mo ang pagkakaiba ng mga ginagamit na termino o konsepto. Ang sumusunod na kahulugan ay isinalin sa Filipino mula sa Disaster Risk Management System Analysis, a guidebook ni Baas at mga kasama ng taong 2008. Titingnan natin ang mga konseptong ito habang tayo nag-aaral sa Disaster Risk Management. Unang terminology na ating makikita ay ang salitang hazard. Ano ba ito? Ito ay tumutukoy sa mga banta na maaaring dulot ng kalikasan o ng gawa ng tao. Kung hindi maiiwasan, maaaring itong magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian at kalikasan. Ang hazard ay may dalawang uri. Ito ay yung anthropogenic or human-induced hazard at ang natural hazard. Ano ba itong human-induced hazard? Ito ay tumutukoy sa mga hazard na bunga ng mga gawain ng tao. Kagaya na lamang ng maitim na usok na ibinubuga ng mga pabrika at mga sasakyan. Okay? Yan ay mga halimbawa ng anthropogenic hazard. Ano naman itong natural hazard? Ito ay tumutukoy sa mga hazard na dulot ng kalikasan. Isang halimbawa nito ay ang bagyo, lindol, tsunami, thunderstorm, storm surge at landslide. Okay? So, ang pagbabalita sa pagdating ng isang malakas na bagyo ay isa sa mga natural hazard. Ang pangalawang terminolohiya na dapat ating alamin ay ang salitang disaster o kalamidad.
Ito ay tumutukoy sa mga pangyayaring nagdudulot ng panganib at pinsala sa tao, kapaligiran, at mga gawaing pang-ekonomiya. Maaaring ang disaster ay natural gaya ng bagyo, lindol at pagputok ng bulkan o gawa ng tao tulad ng digmaan at polusyon. Ang disaster o kalamidad ay sinasabi ding resulta ng hazard, vulnerability at kawalan ng kapasidad ng isang pamayanan na harapin ang mga hazard. Another terminolohiya na bigyan natin ng kahulugan ay ang salitang vulnerability. Ano ba ang vulnerability? Ito ay tumutukoy sa tao din. Pwede rin tukuyin ang lugar at infrastruktura na may mataas na posibilidad na maapektuhan ng mga hazard. Ang pagiging vulnerable ay kadalasang naiimpluwensyahan ng kalagayang geographical at antas ng kabuhayan. Halimbawa, ay mas vulnerable ang mga bahay na gawa sa hindi matibay na materyales. Another terminolohiya ay ang salitang risk. Ano ba ito? Ito ay tumutukoy sa inaasahang pinsala sa tao, ari-arian at buhay, dulot ng pagtama ng isang kalamidad. Ang vulnerable na bahagi ng pamayanan ang kadalasang may mataas na risk dahil wala silang kapasidad na harapin ang panganib na dulot ng hazard o kalamidad. Another word is resilience. Ano ba ito? Ito ang pagiging resilient ng isang komunidad at ito ay tumutukoy sa kakayahan ng pamayanan na harapin ang mga epekto na dulot ng kalamidad. Ang pagiging resilient ay maaring struktural. Ibig sabihin ay isa sa ayos ang mga tahanan, tulay o gusali upang maging matibay. Maaari ring ito ay makita sa mga mamamayan. Halimbawa, ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa hazard ay maaaring makatulong upang siya ay maging ligtas sa panahon ng kalamidad. Mitigation. Ito ay ang mga kilos o hakbang na naglalayong bawasan ang mga elementong nakapagpapalala sa negatibong epekto ng sakuna. Kagaya na lamang ng paggawa ng mga sandbag, ito ay magiging kagamitan upang mapigilan ang baha kung ang inyong lugar o ang inyong bahay ay daanan ng baha. Adaptation. Ito ay ang mga kilos o hakbang na ginagawa upang maangkop ang mga tao sa mga negatibong epekto ng sakuna. Ngayon, ating tatalakayin ang dalawang approach sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran. Ano ba itong mga dalawang approach na ito? Alam natin na ang tao ay walang kakayahan na pigilan ang mga sakuna, subalit maaaring paghandaan ang mga epekto nito. Ang tawag sa paghahanda ng mga pamahalaan para sa sakuna ay Disaster Risk Reduction Management o DRRM. Ang DRRM ay isinasagawa sa lokal, pambansa, rehiyonal at pandaigdigang saklaw. Bago tayo magpapatuloy, tatanungin ko muna kayo. Tuwing may malakas na pag-ulan sa inyong lugar o barangay, nakaririnig ka ba ng iba't ibang ingay o signal? Alam mo bang ibig sabihin ito? Kanino ka hihingi ng tulong kung maririnig mo ang mga signal na ito? Ano ba ang naging batayan ng Disaster Risk Management? Okay? Ito ay nakapaloob sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Kasama sa mga naging batayan sa pagbuo ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 na may dalawang pangunahing layunin. Una, ay ang hamon na dulot ng mga kalamidad at hazard ay dapat pagplanuhan at hindi lamang haharapin sa panahon ng pagsapit ng iba't ibang kalamidad. Pangalawa, mahalaga ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan upang mabawasan ang pinsala at panganib na dulot ng iba't ibang kalamidad at hazard. Ang mga nabanggit na layunin ay kasama sa mga naging batayan
sa pagbuo ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework or PDRRMF. Binigyan din ng National Disaster Risk Reduction Framework ang pagiging handa ng bansa at mga komunidad sa panahon ng mga kalamidad at hazard. Sa pamamagitan nito, ang pinsala sa buhay at ari-arian ay maaaring mapababa o maiwasan. Kaya nga nakabuo sila ng tinatawag na Community-Based Disaster Risk Management. Napakahalaga ng partisipasyon ng mga mamamayan na siyang may pinakamataas na posibilidad na makaranas ng mga epekto ng hazard at kalamidad. Subalit, higit itong magiging matagumpay kung aktibo ring makikilahok ang mga mamamayan na hindi makakaranas ng epekto ng mga hazard at kalamidad. Bakit nga ba mahalaga ang CBDRM approach o ang tinatawag na Community-Based Disaster Risk Management Approach? Pinakamahalagang layunin ng PDRRM framework ay ang pagbuo ng disaster resilient na mga mamamayan. Ibig sabihin, ang lahat ng mga pagpaplano, pagtataya at paghahandang nakapaloob sa disaster management plan ay patungo sa pagbuo ng isang pamayanang handa at matatag sa pagharap ng mga hamong pangkapaligiran. Isinusulong din ng PDRRM framework ang kaisipan ng paglutas sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran ay hindi lamang tungkulin ng ating pamahalaan. Ang proseso sa pagbuo ng isang disaster management plan ay dapat na produkto ng pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamahalaan, private sector at business sector. Malaki ang posibilidad na magiging disaster resilient ang mga pamayanan kung maayos na maisagawa ang community-based disaster and risk management approach. Pero sino nga ba talaga ang kinakailangang manguna sa pagpaplano at paghahanda hinggil dito? Ang pamahalaan nga ba o ang mga tao? Sa inyong palagay, sino kaya ang dapat na manguna sa pagpaplano at paghahanda sa pagdating ng isang kalamidad? Ang mga tao o ang pamahalaan? Bakit kaya? Para masagot ang ating katanungan, ano ba ang pagkakaiba ng top-down at bottom-up approach? Sino sa kanilang dalawa ang dapat nating gamitin sa paghahandang gagawin sa paparating na mga kalamidad? Bigyan natin ng kahulugan ng salitang top-down approach. Ano nga ba ang approach na ito? Ito ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan lahat ng gawain mula sa pagpaplano na dapat gawin hanggang sa pagtugon sa panahon ng kalamidad ay inaasa sa mas nakakataas na tanggapan o ahensya ng pamahalaan. Halimbawa, kung ang isang barangay ay nakaranas ng kalamidad, ito ay aasa lamang sa tugon ng pambayan o panglungsod na pamahalaan. Ang sistemang ito ng disaster management ay nakatanggap ng mga kritisismo. Binigyang diin ni Nashish at Zubair ng taong 2006 na hindi natutugunan ng top-down approach ang mga pangangailangan ng pamayanan at napababayaan ang mga mamamayang may mataas na posibilidad na makaranas ng malubhang epekto ng kalamidad. At limitado din ang pagbuo sa disaster management plan dahil tanging ang pananaw lamang ng mga namumuno ang nabibigyang pansin sa pagbuo ng plano. Ano naman itong bottom-up approach? Alam mo ba na ang bottom-up approach ay taliwas sa top-down approach dahil nagsisimula sa mga mamamayan at iba pang sektor ng lipunan ang mga hakbang sa pagtukoy, pag-aanalisa at paglutas sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran na nararanasan sa kanilang pamayanan. Ang bottom-up approach ay may iba't ibang katangian. Una, ang mga mamamayan ay may kakayahang simulan at panatilihin ang kaunlaran ng kanilang komunidad. Pangalawa, nanatiling pangunahing kailangan para sa grassroots development ang pamumuno ng lokal na pamayanan. Pangatlo, malawak na partisipasyon ng mga mamamayan sa komprehensibong pagpaplano at mga gawain sa pagbuo ng desisyon. Pang-apat,
Ang responsableng paggamit ng mga tulong pinansyal ay kailangan. Panglima, ang responsibilidad sa pagbabago ay nasa kamay ng mga mamamayang naninirahan sa pamayanan. At ang panghuli, ang iba't ibang grupo sa isang pamayanan ay maaring may magkakaibang pananaw sa mga banta at vulnerabilities na nararanasan sa kanilang lugar. Kaya magkakaroon sila ng iba't ibang idea tungkol dito. Mahalagang maisalang-alang ang pananaw ng mga namumuno sa pagbuo ng plano dahil sa kanilang kaalaman sa sistemang ipapatupad ng disaster risk management. Pero, hindi din kailangan kalimutan ang pananaw at karanasan ng mamamayan sa pagbuo ng disaster risk management. Mahalagang magamit ang kalakasan ng dalawang approach upang mas maging matagumpay ang paghahanda at mabawasan ang pinsalang maaaring idulot ng kalamidad. Tapos na nating natalakay ang ating aralin. Ngayon, kumuha kayo ng isang buong papel at sagutan ang mga dalawang tanong na nakikita sa screen. Una, paano makakatulong ang inyong pamilya sakaling gamitin ang top-down approach sa inyong pamayanan? Pangalawa, paano makakatulong ang inyong pamilya sakaling gamitin ang bottom-up approach sa inyong pamayanan? Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutan ang gawaing ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Naway meron kayong natutunan sa ating natalakay. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito ang inyong lingkod na si Teacher Rani at nagsasabing, God bless you everyone. Bye-bye!